Day 1 pare. Good luck na lang sa cellphone na to. Cut. Welcome back to my channel. So today, mag-unbox ulit tayo. For today's unboxing, i-unbox natin ang Tecnopova 7 Ultra 5G. So, intro pa lang, alam na natin na matibay yung device kasi nahulog ko siya. Yun, in-slow mo ko lang, hindi ko naman siya nahulog ng 4 times. Pero, wala siyang gasgas, promise. Nakakuha ako ng mga pre-order benefits. Tapos, nakuha ko lang siya ng 14,999. Pero ang price niya na yata ngayon is 16,499. Ang pinili ko ng kulay is yung Geek White. Kasi, mas maganda kapag umiilaw tapos puti pa, diba? Meron siyang 8 gigs of RAM. Pwedeng i-extend up to 12 gigs. Tapos, Dimensity 8350 Ultimate yung processor. Meron siyang 6,000 mAh and pwede siya, yung charger niya is 70 watts. Meron din siyang wireless charger na kasama. Tapos, pero 30 watts lang yun. Tapos, up to 5,000 mAh lang yung capacity. For emergency purposes siguro, kapag nalobat, kailangan mo nang mag-contact ng backup. Charot. Ng mga people, pwede mong gamitin yung wireless charger. Sadly, hindi siya expandable. 256 lang yung memory niya. Tapos dual SIM. Bakit? Hindi ko maintindihan. Pero yun. 2 nano SIM ang pwede mong ilagay. Tapos meron siyang free na dito SIM. So, hindi mo na problema yung SIM. AMOLED screen siya, 144Hz. Tapos, Corning Gorilla Glass 7i. Pero ang naintindihan ko lang dun, pwede ako maglagay ng always on display. Tapos, makakasave ako ng battery kapag i-dark mode ko. Sorry. Hindi techy ang beshi nyo. Android 15 na rin siya and iOS 15. Nung na-getsong ko din to, hindi ko na kailangang i-update. Tapos yun nga, MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Camera natin, merong 108 megapixel wide. Tapos 8 megapixel ultra wide. Tapos meron tayong dual LED flash. Tapos yung selfie camera natin, 30 megapixel wide. Yun. Pero binili ko to para mag-game. Wala akong pakialam sa camera na yan. Alam nyo naman yung beshi ninyo. Gamerist. Oops. Akala nyo mahuhulog, no? Kinat ko yun para sa aesthetics. Okay, shut up na muna ako tapos enjoy nyo na lang yung the rest of the unboxing process.
Nasaan yung SIM ejector pin? Sponsored by Vivo. Punta pa lang tayo sa exciting part. Magda-download na tayo ng mga games na nilalaro ko on daily basis. Except sa Genshin kasi natigil ko yan. Nawalan ako ng gana. Pero tignan natin kung mako-convince ako ng phone na to na mag-Genshin Impact ulit. Nagustuhan ko tong case niya kasi nai-flaunt ko yung magandang design sa likod. Interstellar design ba yun? Tapos, good to have naman itong wireless charger. Kapag naglaro ako, tapos low battery na siya papunta sa work. So, habang nagta-travel papunta sa work, nilalagay ko lang yan dyan.
Yan yung nagbenta sa kanya sa akin. Yung umiilaw-ilaw na yan. Voice over ulit tayo para dito naman sa gaming. So, inultra ko lahat dito sa Genshin. Something na hindi ko magagawa sa Vivo V29 ko at saka sa Redmi Pad Pro ko. Pagbukas ko pa lang ng Genshin dahil nga mas maliit ito compared sa Redmi Pad Pro ko. Hindi ko dama ang pixels. Compared din sa main phone ko na maraming naka-install, wala akong naramdaman na lag. You dare overstep your mortal authority! Ready, steady, go! Charge your brilliance! Illusion shattered! Motion to compel! Leave it up to me! Incinerate! Hindi halata dito sa video pero ang ganda ng graphics niya. Sa tagal kong tumigil mag-Genshin, napag-Genshin ako ulit tapos parang gusto ko na namang tuloy-tuloyin yung paglalaro. Dito naman sa Love and Deep Space, mas prefer ko pa rin yung Redmi Pad Pro ko kasi mas feel mo na maglaro ng mga ganito na games pag mas malaki yung nakikita mo. Pero okay na siya pang complete ng tasks.
was not catching up yesterday. Nilagay ko na rin sa ultra yung graphics para feel ko naman. Pero parang wala namang difference. Usually kasi doon sa Redmi Pad Pro ko, naka-high lang yung graphics ko. Pero hindi ko naman naramdaman kung may nagbago ba or what. Dito kasi palakasan ng cards. So, naka-auto lang ako dito kasi wala akong pakialam dito sa mga fighting camera. Let's go all out. We got that self left. What is the competition? Of course. Watching it. Gathering our synergy energy. Our resonance will detonate the entire field. Embrace annihilation. Covered. Let's take it. Well, I know what you want. Collecting energy. Unstoppable. Hey, I'm running low on medical supplies. That's okay. It's nice to know you're working. They're right where we want them. Let's go all out. Now's our chance to strike. Yeah. Let's go all out. Now's our chance to strike. Halo. So, how did I do? Sinubukan ko na yung wireless charging niya. Ang kaso, hindi ako na-satisfy or hindi ako na-surprise. As expected, 30 watts lang siya. Sa COD M, okay lang. Wala din akong naramdaman na difference. Kasi yung cellphone ko 2 years ago, na cellphone ko pa rin ngayon is V29. Doon ako nagko-COD M kasi mas madaling bumaril. Tapos wala naman akong naramdaman na pagbabago. Same lang. Sa shooting games kasi, pabuhat lang naman ako. So, hindi ko naman kailangan maging mabilis. Siguro it makes a difference kung ikaw yung bumubuhat ng team. So, lalaruin ko muna yung phone. Tapos, itatry ko siya sa ML. Itatry ko din siya sa PUBG. Kasi naglalaro din ako ng PUBG. And coincidentally, ini-endorse siya for PUBG. So, tingnan natin kung maganda nga siya sa PUBG. Pero next time na kasi masyado na mahaba yung video. Gagawa na muna ako ng Arlecchino team dito sa cellphone. Tapos, update ko kayo kung ano yung updates after 1 month ng usage. Kung bumagal ba or hindi ba sapat yung 256 gig for gaming. So, if natapos niyo yung video, tapos nakaabot kayo dito, thank you for watching. Update ko kayo next time. Ito na yung Arlecchino team ko. Thank you for watching.